Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Sir! Ang bilis niyang naagaw ng baril sa akin! Andrea! 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 Pagputok ng baril na hawak ni Andrea, napahiga ang katawan nito at duguan. Lalapitan na sana ito ng mga pulis. Nang may sumugod sa mga pulis na lalaking aswang, sinunggaban niya ang pulis at isa-isang inatake ng matutulis niyang kuko. Hindi niya naman ito tinuluyan. Maririnig ang mga daing nila ng mga oras na yon. May aswang pa! Barilin niyo! Nang mapatumba nito ang lahat ng lalaki, agad itong lumuhod at akmang bubuhatin ang bangkay ni Andrea. Nang may dumating pang mga mobil ng pulis, kaya napaatras ito. Paalam mahal ko. Kukunin kita. Pangako. Matapos ng mga pangyayari yun, patuloy din sa pagtangi si Doña Beatriz. Hindi niya lubos inaasahan na ang dalawang tao ay agad na mawawala sa kanila ng panahon na yun. Yun pang mag-ina na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon upang makilala ang bawat isa. Pinagkumpul-kumpulan ng mga tao ang nangyari kung kaya't hindi makausap ng Doña Beatriz ang mga pulis sapagat busy sila sa nangyayaring krimen. Kung kaya, pasensyoso silang naghintay at nang makitang wala na ang kumpul na tao, agad na lumapit si Doña Beatriz at nakipag-usap rito. Maaari ba kitang makausap sandali? Oo naman po, Doña Beatriz. Ano pong maitutulong namin sa inyo? Gusto ko rin sanang kunin ang katawan ng anak kong si Andrea. Ganun po ba, Doña? Alam niyo pong hindi basta-basta pwedeng i-release ang bangkay, lalo na sa ilalim ng ganitong kalagayan. Pero sige po, gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Total, kayo naman po ang pamilya ng sospek at ng biktima. Salamat, sir. Handa akong magbigay kahit magkanong halaga. Ganon po ba? Makikipag-ugnayan muna po kami sa mga kinauukulan. Pakihintay na lang po, Doña Beatriz. Pagkalipas ng ilang oras, muling kinausap ni Doña Beatriz ang pulis. Binigyan siya nito ng go signal upang kunin ang bangkay na mag-ina. Dadali niya sana ang mga labi sa morgue. Ngunit madali nang kumalat ang balita kung kaya't si Harold na lang ang kinuha nito at tinanggihan ang katawan ng dalaga. Dumaan naman ang mga araw, humingi ng tulong si Doña sa pare. Father, nandito po ako para humingi ng basbas para sa aking anak at apo. Doña Beatriz, ibibigay namin ang basbas kay Harold. Wala nang problema roon. Ngunit ang ikinalulungkot lang namin, hindi ko magagawa yung kay Andrea dahil sa mga kasalanang nagawa niya sa mga inosenteng bata, lalo na sa kanyang sariling anak.
Naiintindihan ko, Father. Mahirap tanggapin, pero alam kong kailangan niyang harapin ang mga kahinatnan ng kanyang ginawa. Ang Diyos ay maawain, Donya. Ang panalangin ko'y makahanap kayo ng kapayapaan sa gitna ng trahedya na ito. Saan ba ako naroon? Bakit tila napakapayapa rito? Ano itong nakakasilaw na liwanag na bumabalot sa buong paligid? Sino ka? At bakit tila nagliliwanag ka? Andrea, anak, bakit ka nalulumbay? Sino ka? Bakit tinatawag mo kong anak? Puno ng galit at pagkamuhi ang iyong puso. Hindi ko alam kung bakit ako naririto. Pero totoong iyong winika. Napakabigat ng aking nararamdaman. Simula nang magahasa ako, nag-iba ang buhay ko. Napuno ng galit at hinanakit ang puso ko. Sapagkat ang gusto ko lang ay magmadre. Ngunit ipinagkait yun sa akin. Marami akong nagawang kasalanan, lalo na sa mga inosenteng bata. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ng Diyos, na ang tanging gusto ko lang naman ay pagsilbihan. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Hindi pa huli ang lahat, Andrea. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Hindi kanya huhusgahan, bagkus ay yayakapin ka niya sa iyong pagsisisi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ko ang katotohanan yan, pero bakit hindi ko na maramdaman? Pakiramdam ko, pinabayaan ako ng Diyos simula nang hayaan niyang gahasain ako. Paano ko pa mababago ang mga nagawa ko? Napakaraming maling nagawa ko habang buhay ako. Sa totoo niyan, ay nagpanggap pa akong madre para lang makabiktima ng mga bata. Paano ko magsisimula? Saan? Hindi ko alam. Napakawalang kwenta ko sa totoo lang. Magsimula ka sa paghingi ng tawad mula sa iyong puso. Kailangan mong magsisi at manalig sa Diyos. Ang Diyos ay tapat at matuwid. Tandaan mo, ang sabi sa mga salita ng Diyos, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay matuwid at tapat upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Naguguluhan ako. Pero dahil sa iyo, may sumisibol na pag-asa sa aking puso. Talaga bang mapapatawad ako ng Diyos? Paano kung hindi sapat ang aking pagsisisi? Bakit mo hinahawakan ang aking kamay? Andrea, palagi mong tatandaan na ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Siya ay laging handang magpatawad sa mga tunay na nagsisisi. Salamat po. Gagawin ko po ang lahat para magbago at humingi ng tawad. Sana'y magabayan ako ng Diyos sa aking pagbabago. Nakikita mo ba ang larawan na nandun sa gilid mo? Opo. Footstep po ng dalawang tao na noong nagtagal ay isa na lang. Anak, ano sa tingin mo ang ibig sabihin niyan patungkol sa iyo? Sa unay kasama ko ang Diyos. Ngunit nang tumagal, hinayaan niya na akong mag-isa. Hindi ka niya iniwang nag-iisa sa iyong paglalakbay.
Bagkus ay binuhat ka niya, kaya manalig ka at magtiwala sa kanyang muli. Meron pa akong malaking kasalanan sa Diyos. Ano yun? Nang mapasailalim ako ng kapangyarihan ng kadiliman, hindi ko nakontrol ang sarili ko. Hindi ko na rin alam ang mga nangyari. Hanggang sa magising ako isang araw, napatay ko na ang sarili kong anak. At walang kasing sakit sa akin ang pangyayaring yun. Tuluyan na akong nilukuban ng kadiliman. Kaya hindi ko alam kung matatanggap pa ako ng mga tao. Lalong-lalo na ng Diyos. Ako ang pinakamakasalanang tao sa mundo. Labis-labis ang naramdaman ni Andrea sa mga sandaling yun. Pero dahil sa lalaking nakausap niya, tila ba nabuhayan siya ng loob. Kaya ng mga sandaling yun, bumalik siya sa kanyang realidad. Nagising mula sa kanyang panaginip, hinihingal at hinahabol ang kanyang hininga. Nilibot niya ang kanyang paningin at nagising siya sa isang silid na pamilyar, ngunit tila bago sa kanya. Ang liwanag ng araw ay tumatago sa bintana, nagbibigay ng mainit at mapayapang pakiramdam. Unti-unti niyang inalala ang kanyang panaginip, ang mga salita ng lalaking nagliliwanag. Alam niya na ang panaginip ay bunga lamang ng maraming alalahanin at hindi dapat pagbatayan ng iyong magiging buhay sa kinabukasan. Ngunit ang panaginip na yun, inisip niya na lamang na kahit sa ganung paraan, ipinakita pa rin ng Diyos ang pagmamahal nito sa kanya. At nagpapahatid ng mensaheng meron pang pag-asa siyang matatagpuan. At hindi pa huli ang lahat. Tunay nga ang lahat ng yun. Tunay na mapagpatawad ang Diyos. Kung gayon, hindi pa talaga huli ang lahat para sa akin. Pero saan ako magsisimula? Hanggang sa marinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa labas ng silid. Dahan-dahan siyang tumungo sa mga nag-uusap na ikinagulat naman ng dalawang babae. Aling Tinding, Mama, ay, Diyos mio, perdon. Andrea, paanong nabuhay ka? Hindi ito maaaring mangyari. Andrea, anak, ikaw ba talaga yan? Ay, Doña Beatriz, nagmumulto po ang espiritu ni Andrea sapagkat hindi po siya nabasbasan. Ay, Diyos mio! Opo, Mama. Ako po ito. At hindi po ako nagmumulto. Buhay pa po ako. Akala ko din po noong una'y patay na ako. Ngunit nagbalik ako upang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Alam kong napakarami kong pagkakamali. Pero sana'y mapatawad niyo ako. Hindi ko sinasadya. May ibang nakakatakot na katauhan na naniniraan sa akin. Yun ang kumakain ng mga bata. Nagising na lang ako sa nagawa ko at nagsisisi. Si Harold, tinangka ko siyang paalisin, Ma. Pero hindi siya nakinig. Napakabait ng anak ko. Maganda ang pagpapalaki mo sa kanya, Aling Tinding.
Andrea, ay, ikaw nga. Ang dami mong nasaktan, alam mo ba yon? Pati kami, dahil sa nangyari kay Harold. Ay pero, hindi ko kayang magkimkim ng galit magpakailanman. Pinatatawad na kita, anak. Andrea, matagal ko nang gustong patawarin ka. Ang hirap ng ginawa mo sa amin, anak. Pero bilang ina, ang puso ko'y laging bukas para sa iyo. Pinatatawad na rin kita, anak ko. Maraming salamat po. Alam kong mahirap ang lahat ng ito. Pero pangako po, Ma, magbabago na ako. Nais kong ituwid ang lahat ng maling nagawa ko. Ay, sige anak. Ang mahalaga ay nagsisisi ka. Ang Diyos ang maghuhusga at sa Kanya tayo kukuha ng lakas. Tama si Tinding. Ang Diyos ay laging nandyan para sa mga nagsisisi. Simula ngayon, magsisimula tayo ng bagong buhay. Pagkatapos ng emosyonal na sandaling yun, pinaupo nila si Andrea sa mesa. Nagluto si Aling Tinding ng mainit na sabaw para sa kanilang dalawang matanda at hinainan niya ng plato si Andrea ng hilaw na karne. Nag-usap silang tatlo ng masinsinan. Ang mga trabahador sa mansyon na yun, pinagbakasyon muna simula nang madala ang katawan ni Andrea. Ayaw kasi ni Doña Beatriz na magkaroon ng usap-usapan sa labas tungkol sa kanyang anak na si Andrea. Iha, ayos na ba sa'yo ang hilaw na karne? Opo, salamat Aling Tinding. Alam ko po na hindi madali ang magpatawad, lalo na po sa akin. Pero simula po ngayon, gusto kong ipakita sa inyo na seryoso ako sa pagbabago. Gusto ko pong simulan ng lahat sa tama. Alam naming hindi madali ang daan patungo sa pagbabago. Pero Andrea, sa bawat hakbang na gagawin mo, nandito lang kami para suportahan ka. Andrea, anak, tandaan mo, ang mahalaga ay ang iyong determinasyon na magbago. Salamat po, Mama. Salamat din po, Aling Tinding. Ang iyong pagpapatawad ay napakahalaga sa akin. Magsisimula ako muli at pangako ko, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Andrea, ang pinakamahalaga ay ang tunay mong pagsisisi. Maraming pangaral ang narinig ni Andrea, pero labas-masok lamang ito sa kanyang tenga. Dahil hanggang noon, hindi niya pa rin makalimutan ang mga kasalanang nagawa, lalo na ang pagpatay niya sa kanyang sariling anak. Nagkaroon ng malamig na hangin ng gabing yun at ang liwanag ng silid ay tila nagdilim. Unti-unting naramdaman ni Andrea ang biglang pag-init ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng kakaiba at naging pula. Agad siyang bumalikwas mula sa kanilang pag-uusap na hintakutan sa maaaring mangyari. Mama, Aling Tinding, parang inaatake na naman ako ng pagiging aswang. Andrea, anong nangyayari sa'yo? Mama, kailangan niyo akong ikulong. Ikandado niyo ako sa kwarto at lagyan ng kadena ang aking kamay at paa bago pa ako makasakit ng iba. Tinding, bilisan mo. Tulungan natin siya. Kunin mo yung kadena. Madali!
Ay, Doña Beatriz, eto na po ang kadena. Itali natin siya dito sa may kwarto, dito sa bakal. Anak, magtiwala ka sa amin. Gagawin namin ang lahat para tulungan ka. Magpakatatag ka, Andrea. Isang gabi, sa loob ng silid, patuloy na nagbago ang anyo ni Andrea. Ang kanyang balat ay naging kulay abuhin. Ang kanyang mga kuko ay humaba at tumulis, parang mga pangil. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na mas maliwanag pa sa kulay pula. Ang kanyang mga ngipin ay tila naging mas matatalim. Ang sakit! Ma! Patawarin niyo ako! Hindi ko ginustong maging ganito! Gusto kong kumain ng bata! Pakawalan niyo ako rito! Sinabi ng pakawalan niyo ako! Magsisisi kayo sa pagkadena niyo sa akin rito. Kayo ang una kong kakainin kapag nakawala ako. Pakawalan niyo ako! Gusto niya na namang mambiktima. Tinding, kumuha ka muna ng hilaw na karne na pwede niyang makain. Ay, sige po. Bibilisan ko lang po. Pakawalan niyo ako rito. Pagsisisihan niyo ito. Tinding! Bilisan mo! Nagwawala na si Andrea! Ano ba? Pakawalan niyo, sabi ako! Ay, Doña Beatriz, eto na po. Ibibigay ko na po kay Andrea. Ay, sige na, Andrea. Kumain ka na. Dinamihan ko na yan. Kumain ka na. Anak, magtiwala ka sa Diyos. Matatapos din ang lahat ng ito. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Tandaan mo yan. Ay, Diyos ko, Tinding. Nanghihina ang aking kalooban na makitang nagkakaganito ang aking anak. Hindi na akong madre na kilala niyo. Pagkatapos ng pag-atake ng pagiging aswang ni Andrea, umupo ito sa kanyang silid habang may kadena pa sa kanyang kamay at paa. Ayaw niya pa kasing ipatanggal dahil baka maulit muli na atakin siya ng pagiging aswang at maging hayok muli ito sa laman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana. Malalim ang iniisip. Sa kabila ng kapayapaan ng gabi, ang kanyang isip ay puno ng kalituhan. Ang panaginip niya noong nakaraang gabi ay nag-iwan ng matinding marka sa kanyang puso at isipan. Andrea, ay kumain ka na muna. Alam kong marami kang iniisip. Sabihin mo sa amin kung paano ka namin matutulungan, Andrea. Alam namin na mabigat ang dinadala mo. Mama, Aling Tinding, may gusto po akong sabihin sa inyo. Eh, ano ba yon? At ang lalim naman yata ng buntong hininga mo. Bago ako magising, nanaginip ako. Isang lalaki na binabalot ng liwanag ang kumausap sa akin. Sinabi niya na hindi pa huli ang lahat para sa akin, na maaari pa akong magbago at makawala sa sumpa ng pagiging aswang. Talaga ba, anak? Ano pang sinabi niya? Sinabi niya na ang Diyos ay marunong magpatawad. Hindi niya tayo hinuhusgahan sa ating mga pagkakamali.
kundi binibigyan tayo ng pagkakataong magbago. Gusto kong makawala sa sumpang ito, Mama. Gusto kong magbago. Araw-araw man silang nagdarasal at humihingi ng gabay at lakas mula sa Diyos. Pero dahil sa nakikita ni Doña Beatriz na parang walang nangyayari sa kanyang anak, kaya pumunta na ito sa kilala nitong albularyo. Nagbayad din siya ng halaga upang hindi lang makalabas ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa kanyang anak na si Andrea. Isang gabi, habang nagdarasal si Andrea, napansin ni Doña Beatriz ang patuloy na pagbabago sa kanyang mukha. Bagamat naniniwala siya sa kapangyarihan ng panalangin, alam niyang kailangan niya pa rin ng dagdag ng tulong. Nagpasa siyang kumonsulta sa manggagamot na kilala niya sa kanilang lugar para sa kanyang nararamdaman. Inutusan niya si Tinding tungkol dito. Magandang hapon, Doña Beatriz. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Mang Romulo, salamat sa pagdating mo. Kailangan namin ng tulong mo upang mapawi ang sumpa kay Andrea. Naiintindihan ko. Ipakita niyo sa akin si Andrea. Naririyan ba siya? Dinala nga nila si Mang Romulo at isagani sa kwarto ni Andrea. Nakita niya si Andrea na nakaupo sa kama. Malalim ang iniisip at may bakas ng pag-aalala sa mukha. Iha, narinig ko ang iyong sitwasyon. Narito ako upang tulungan ka. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Salamat po, Mang Romulo. Gagawin ko po ang lahat upang makawala sa sumpang ito. Doña Beatriz, kailangan ko ng ilang bagay para sa ritual. Kailangan natin ng kandila at benditadong tubig. O sige, magpapakuha ako. Habang ipinahanda ni Doña Beatriz ang mga kailangan ni Mang Romulo, sinimulan ng manggagamot ang pag-inspeksyon kay Andrea. Inilabas niya ang kanyang anting-anting at mga halamang gamot. Tiningnan nito ang dalawang palad ng dalaga. Andrea, ang sumpa sa iyo ay malakas. Ngunit hindi ito mapapawi basta-basta. Kailangan mo ng matinding determinasyon at pananampalataya. Ang ritual na ito ay makakatulong upang maalis ang sumpa. Handa po akong gawin ang lahat ng kinakailangan. Sa loob ng kwarto, nagsimula si Mang Romulo sa kanyang ritual. Sinindihan niya ang mga kandila at binuhusan ng tubig na bentitado ang dahon ng mayana. Nagsimula siyang mag-usal ng dasal at orasyon habang iniikot ang mga anting-anting sa katawan ni Andrea. Pawiin ang sumpang ito. Palayain mo ang batang ito sa kanyang pagkakagapos mula sa sumpa. Sa bisa ng dasal na ito, kami humihiling ng iyong gabay at awa. Anak, magtiis ka. Matatapos din ito. Manalangin ka, Andrea. Ma, nasasaktan po ako. Masakit po. Ma, hindi ko ginustong maging ganito. Andrea, kasama mo kami sa panalangin. At habang nakakulong si Andrea, patuloy siyang nananalangin
Umaasang matatapos ang sumpa sa kanyang katawan, ang kanyang pamilya. Sa kabila ng takot at pangamba, patuloy na nanalig at nananalangin para sa kanyang kaligtasan. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya at gabay ninyo. Patuloy po akong mananalig sa inyo. Iha, ginawa ko na ang lahat. Ngunit sa tingin ko'y ang makapagpapabago lang sa iyo ay ang taong punot dulo ng nararamdaman mo. Ito ang aking apo. Isa din itong nag-aaral na manggamot. Hayaan mo, sasamahan ka niya. Isang umaga, habang naghahanda si Andrea para sa isang mahalagang misyon kung saan ay hahanapin nila si Crisanto, nagpasa siyang pumunta sa bundok kung saan na-assign siya para sa kanyang canonical novitiate upang doon hanapin ang nagbigay sa kanya ng sumpa. Kasama niya ang apo ni Mang Romulo, si Isagani, isang batang albularyo na tutulong sa kanyang misyon. Andrea, mag-iingat ka ha? Isagani, ikaw nang bahala kay Andrea. Bantayan mo siya. Opo, Donya. Gagawin ko po ang lahat upang protektahan si Andrea. Training ko na din po ito. Tinding, Isagani, kayo nang bahala kay Andrea. Huwag niyong hahayaang mapahamak si Andrea. Anak, lagi kang mag-iingat at mananalangin. Nagsimula ang paglalakbay ni na Andrea at Isagani patungo sa bundok kung saan dating naninirahan si Andrea noong nasa canonical novitiate pa siya. Naglakad sila ng ilang oras, dala ang pag-asang matatagpuan nila si Crisanto, ang nagbigay sa kanya ng sumpa. Sa kanilang pagdating, tumuloy sila sa bahay ni Aling Tinding sa bundok. Isagani, salamat sa pagsama mo. Hindi magiging madali ito, pero alam kong magtatagumpay tayo. Huwag kang mag-alala, Andrea. Nandito ako para tulungan ka. Gagawin natin ang lahat para mahanap si Crisanto at maalis ang sumpa. Pagdating nila sa bahay ni Aling Tinding, agad silang nag-ayos ng kanilang mga gamit. Nagplano para sa kanilang paghahanap. Malaki ang naging tulong ni Aling Tinding sa kanilang pangangailangan. Mabutit nandito na kayo. Dito muna kayo tumuloy habang hinahanap ninyo si Crisanto. Siguraduhin ninyong palaging ligtas at mag-iingat sa bawat hakbang. Salamat po, Aling Tinding. Malaking tulong po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng pansamantalang matutuluyan. Oo nga po, Aling Tinding. Gagawin namin ang lahat para mapawi ang sumpa ni Andrea. Sa mga sumunod na araw, sinimula ni na Andrea at Isagani ang kanilang paghahanap kay Crisanto. Inikot nila ang mga kalapit bundok at kagubatan na nagtanong-tanong sa mga tao kung nakita ba nila si Crisanto, at nagmasid-masid sila sa paligid para makita lang ang taong kanilang hinahanap. Isagani, nararamdaman ko na malapit na tayo. Sana'y makita natin si Crisanto. Oo, Andrea. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy tayong maghahanap at magtiwala. Sa kasawiang palad, nabigo sila sa paghahanap sa binata, kung kaya't ipinagpabukas na lamang nila ito. At kinaumagahan, habang naglalakad sila sa isang makapal na bahagi ng kagubatan, napansin ni Andrea ang isang pamilyar na anyo sa di kalayuan. Ang lalaki ay may kakaibang anyo, parang si Crisanto. Isagani, tingnan mo, parang si Crisanto yun. Sige, Andrea. Lumapit tayo para masigurado natin kung siya nga. Lumapit nga sila sa lalaki at nang makita nila ng malapitan, nakumpirma nila na si Crisanto nga iyon. Nasa gitna ng kagubatan, tila nag-iisa,
may bakas na lungkot sa muka. Crisanto, ikaw ba yan? Andrea, anong ginagawa mo rito? Crisanto, kailangan kitang kausapin. Matagal na kitang hinahanap. Kailangan kong malaman kung papaano maaalis ang sumpang ibinigay mo sa akin. Andrea, hindi ko gustong mangyari ito. Pero may bagay na hindi ko kayang kontrolin. Alam naming ikaw ang makakatanggal ng sumpa kay Andrea. Alam ko. Pero hindi ito galing kadali. Marami kayong kailangan malaman. At kailangan nyo rin pagdaanan bago maalis ang sumpa. Crisanto, gagawin namin ang lahat. Gusto kong makawala sa sumpang ito. Kailangan ko ang iyong tulong. Pero tandaan nyo, hindi magiging madali ang latang ito. Lalo ka na, Andrea. Kailangan mo maging handa sa lahat ng pagsubok. Kung ano man ang darating na pagsubok. Nagsimula na magplano sina Andrea at Isagani, si Crisanto, kung paano mapapawi ang sumpa. Ang kanilang pagkikita ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Andrea. Ang kanilang pagod sa paghahanap ay biglang napawi. Andrea, alam ko mali ito. Pero handa akong tanggapin ang anumang parusa mo. Hindi ko gusto mangyari ito. Ang gusto ko lang mahalin mo ako. Alam ko, may nararamdaman ka rin naman sa akin noon. Nung nagdikit ang ating mga katawan. Alam ko nga, naramdaman mo rin ang tibok ng puso ko. Hindi mo alam ang sakit na dinanas ko. Dahil sa sumpang ito, nasira ang buhay ko, Crisanto. Alam ko, Andrea. Kaya patawarin mo ko. Tinatanggap ko ang lahat ng galit at sakit na ibabato mo sa akin. Hindi pa kita kayang patawarin sa ngayon. Pero kailangan ko ang tulong mo. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat, mapawi lang ang sumpa. Pero, higit sa lahat, kailangan mo rin magtiwala at magpatawad. Hindi ko alam kung kaya kong magpatawad. Sobrang sakit ng nangyari sa akin. Pero ang pagpapatawad, isang malaking bahagi ng proseso. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo higit sa lahat. Oo, andyan na yung galit mo. Handa akong gawin ang lahat. Pero mahirapan tayo kung hindi ka magpapatawad. Unti-unti na sanang nagiging maayos ang lahat. Pero habang tumatagal, napansin ni Crisanto na malapit ang ugnayan ni Andrea at Isagani at hindi niya maiwasang magselos. Sino bang Isagani na yan? Bakit parang napakalapit niyo sa isa't isa? Crisanto, si Isagani ay apo ni Mang Romulo. Siyang tumulong sa akin upang mahanap ka. Wala kang dapat ikabahala. Hindi ko mapigilan magselos eh. Alam ko, nagmamalasakit lang naman ako. Pero nahirapan ako makitang may iba kang kasama. Ang tagal kong tinanaw mula sa malayo. Pero kahit ngayon, nang mapalapit ka lang sa akin, pakiramdam ko, hindi pa rin kita kayang abutin. Wala kang dapat ipag-alala. Nandito ako para tulungan si Andrea. At para matulungan kayong dalawa. Magtulungan tayo para matapos na ang sumpang ito. Sige, pero sa isang kondisyon. Kailangan natin magsama hanggang sa kabilugan ng buwan. Ano? Bakit kailangan nating magsama? Kailangan natin ito upang maalis ang sumpa. Sa loob ng panahon na yun, kailangan natin magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Yun ang paraan upang magtagumpay tayo. Sige, Crisanto. Kung ito ang kinakailangan upang matanggal ang sumpa, tatanggapin ko. Magkasama tayong haharapin ito. Pagdating ng kabilugan ng buwan,
Dumaan sila sa kagubatan hanggang sa tuktok ng bundok. Nagsimula ang ritual. Akto namang dumating na noon si Mang Romulo dahil tinawagan nila ito upang siya ang magpasimula ng ritual. Kasama nila si Isagani na nag-aalalang sumusubaybay lamang sa ginagawang paglalaban sa sumpa. Handa ka na ba, Andrea? Mang Romulo, gustong-gusto ko na pong maging tao. Alam ko ang iyong hangarin, Andrea. Magpapatuloy tayo sa ritual para sa iyo. Dumating na nga ang kanilang pinakahihintay. Sa kabila ng katahimikan, nag-umpisa na si Mang Romulo na palihim na maganda ng iba pang mga gamit para sa ritual ni Andrea upang maging ganap na itong taong muli. Nabiguman si Mang Romulo sa una nitong pagsasagawa ng ritual, pero sa pangalawang pagkakataon, malakas na ang kanyang loob dahil sa pagsasanib pwersa nina Crisanto at ni Mang Romulo. Ganon din ang nalalaman ni Isagani upang makawala sa sumpa si Andrea. O mga bathala kong mahabagin at makapangyarihan, iniaalay ko ang manok na ito, simbolo ng pagnanais na ang aming minimiti ay maganap sa gabing ito. Sa tulong ng iyong banal na lakas at kapangyarihan, naway tangkapin mo ang aming handog at panalangin para sa inyo. Sa pamamagitan ng dugo ng manok na ito, itinataas namin ang aming kahilingan sa inyo, mga bathala, na patuloy na gabayan at pagpalain ang aming mga adikain na mabago ang buhay ng isinumpa. Biglang lumakas ang hangin, nagdala ng malamig na simoy na nagpapagalaw sa mga dahon. Ang mga sulu sa paligid ay nag-alab ng mas matindi. Ngayon, ilalapat na natin ang ritual upang tuluyang mawakasan ang sumpa. Isang lalaki ang biglang lumitaw mula sa dilim. Ang mga matay nagliliyab sa galit. Mabilis itong lumipad patungo sa albularyo. Dinamba ang albularyo. Wag! Isang iglap, humaba ang kuko ni Crisanto. Kinalmot niya ang aswang. Inangilan ito ng malakas. Nagkalmutan sina Crisanto at ang aswang. Nagpalitan ng mabilis at malakas na suntok. Ang aswang ay may kakaibang lakas. Ngunit hindi ito umubra kay Crisanto. Hindi mo kami mapipigilan! Tanggapin mo ang itim na kapangyarihan! Mag-iingat ka, Crisanto! Oo! Mag-iingat ako! Papatayin kita! Di mo magagapiya! Hindi mo kami mapipigilan para mawala ang sumpa kay Andrea! Hindi ako papayag! Hindi! Naglabas ang aswang ng itim na kapangyarihan sa kamay at ibinato kay Crisanto. Natamaan sa tiyan ang binata. Sa isang makapangyarihang pagsunggab sa kalaban, nagawang matalo ni Crisanto ang nilalang. Ang aswang ay biglang naglaho na parang usok sa hangin. Nagpalingon-lingon pa si Andrea sa nangyari. Tanggapin mo ito! Crisanto, bakit parang nahihirapan ka? Anong nangyayari sa'yo? Andrea, kaya ko to. Huwag mo ko alalahanin. Malagay matupad mo ang nais mo. Ano itong nararamdaman ko? Bakit parang hinahalo ko yung sikmura ko? Nasusuko ako.
Andrea, tisin mo. Kailangan mailabas mo ang dapat na mailabas. Dahil patay na ang pinagmumula ng sumpa. Makakawala ka na. Kaya pakawalan mo lang nararamdaman mo. Wala nang ahad lang, Andrea. Patuloy na nagsuka si Andrea. Maya-maya'y nakaramdam siya ng pagkahilo. Binigyan siya ng albularyo ng isang balde kung saan siya dapat sumuka. Sadyang dinala iyon ni Mang Romulo upang matiyak na maisusuka nga ni Andrea ang masamang bertod na nasa kanyang katauhan. Samantala, habang patuloy na nagsusuka si Andrea, hinimas-himas naman ni Crisanto ang kanyang likod. Sige lang, Andrea. Ayan, nailuwa mo na. Bakit may sisiw sa balde? Nang makita ang itim na sisiw na lumabas mula sa kanyang bibig, napatayo si Andrea sa takot. Bigla siyang nahimatay sa bisig ni Crisanto. Kinuha naman ito ni Isagani. Ngayong nailuwa na ni Andrea ang itim na bertod, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang plano mo? Gayong ikay sugatan na. Oo, para kahit papano, matanggap din ako ni Andrea. Gusto ko rin maging tao. Ngayon, inumin mo ang bindetadong tubig na ito na hinaluan ng pinakamapait na apdo upang mailuwa mo ang itim na birtud na nasa katauhan mo. Katulad ng kay Andrea, kakayanin mo ba? Mas matindi ito kumpara sa sinapit ni Andrea. Bunap ang desisyon ko. Akin na. Ano nangyari sa akin? Ang sakit ng pakiramdam ko sa loob ng aking tiyan. Ano itong ipininom niyo sa akin? Sa gitna ng labanan ng liwanag at ng dilim, nagtagumpay ang kanilang plano na agawin sa kadiliman ang mga nilalang na sina Andrea at Crisanto. Sa madaling salita, naalis ang sumpa ng pagiging aswang sa kanila. Samantala, si Andrea nasa kwarto ng bahay ni Natinding sa bundok na kanilang tinuluyan. Maaliwalas ang pakiramdam niya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Tao na ako. Sa wakas, tao na muli ako. Dapat malaman nito ni na Aling Tinding. Aling Tinding! Aling Tinding! Oh, ay, anong nangyayari sa iyong bata ka? Ay, bakit ka ba sigaw ng sigaw dyan? Huminga po muna kayo, Aling Tinding. Masyado kayong kinakapos sa paghinga. Abay, sino bang hindi kakapusin sa paghinga? Tinakbo kita rito nang madinig kong sumisigaw ka. Tao na po kasi ako. Bakit parang hindi po kayo masaya, Aling Tinding? Ano ka ba? Eh syempre masaya ako. Para sa'yo yun. At sinagot na ang matagal naming hiling ng iyong mama. Ngunit pasensya na kung hindi ko masyadong maipakita. Nung isinugod kasi kayo rito ni Isagani,
Halos mag-agaw buhay naman si Crisanto. Ano po? Halos mag-agaw buhay kako si Crisanto. Asan po siya? Nasa kabilang kwarto. Hindi pa rin nagkakamalay. Oy siya. Oy, saan ka pupunta? Andrea! Nagkakandara pa si Andrea na pumunta sa silid na kinaroroonan ni Crisanto. Tumambad sa kanya ang binata na nakahimlay sa kama. Maraming benda sa katawan nito. Kasabay ng kanyang pagkagulat nang marinig niya ang boses ni Isagani. Nag-aalala ka sa kanya? Hindi na-curious lang ako. Halata naman. Ikaw ang sama na agad ng tingin mo. Nagbibiro lang ako. Nga pala, alam mo ba na tao na din si Crisanto? Pagkatapos mong mawala ng malay, nagulat ako. Patuloy pa rin ang ritual. At si Crisanto naman ang tinulungan ni Tatang. Bakit mo ito ginagawa, Crisanto? Bakit gusto mo pa rin ako kahit na naging masamang tao ako? Alam mo ba na nagkaanak tayo? At pati siya, na biktima ko. Ni hindi ko man lang siya nakilala o maski ikaw. Ni hindi ka niya nakilala na ama niya. Kaya gumising ka na riyan, Crisanto. At kapag may pagkakataon, pupunta tayo sa kanyang puntod. Kakausapin natin siya. Gusto ko rin sabihin na napatawad na kita. Kaya gumising ka na riyan. Ilang araw pa ang lumipas. Nagising na rin si Crisanto na nakaramdam ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang may malaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Crisanto, sa wakas, salamat sa Diyos at gumising ka na rin. May gusto ka ba? May masakit ba sa'yo? Pasensya na. Ngayon masasabi ko na sa'yo na napatawad na kita, Crisanto. Tuwang-tuwa si Andrea nang makita na nagising na nga si Crisanto. Sa kabilang dako naman, sa harap ng bagong bahay na may mga bulaklak, puno ng ligaw na tanim mula sa kagubatan, nakatayo si Doña Beatriz kasama sina Tinding, Crisanto at Andrea. Nagustuhan niyo ba? Oo, Mama. Ang ganda dito. Mabuti naman kung ganun, Andrea. Crisanto, ito na ang inyong bagong tahanan. Naway maging tahimik at mapayapa ang inyong buhay rito. Doña Beatriz, hindi ko na po kinakailangang... Ano ka ba naman, Crisanto? Pasasaan ba't sasagutin ka rin ng alaga ko? Abay, nagpapakipot lang yan. Pakitaan mo yan ng mga biceps sa kanyang muscle mo. Diyos mio naman, Aling Tinding, kung ano-anong kahalayan ang nasa isip mo. Hayaan nyo. Susundin ko po ang suggestion nyo. Ay, dako, ayun na nga. Kumindat pa talaga. Ay, teka. Parang nahulog yata ang panty ko sa kindat mo na yan, Crisanto. Kayo talaga. Ang lakas ninyong mang-asar. Namumula na si Andrea. Pwera biro, Ma. Aling Tinding, sa wakas, may lugar na kami kung saan maaari kaming magsimula ng panibagong buhay. Doña Beatriz, hindi po namin makalilimutan ang lahat ng ginawa niyo para sa amin. Tawagin mo na lang akong Mama, Crisanto. At isa pa, Andrea, alam kong gusto mong magmadre dahil palagi kong sinasabi sa iyo noon. Pero hindi lang pagmamadre ang maaari mong gawin. Alam kong hinahanap mo ang pagtawag ng Diyos sa bukasyon na gusto mo.
Alam ko na magsisimula ka ng tanggapin ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago kahit saan ka man magpunta. Maging kawani ka man ng simbahan o pangkaraniwang nilalang. Opo, Ma. Nakapagdesisyon na po ako. Maglilingkod po ako sa Diyos kasama si Crisanto. Ay, nako! Yun na nga. May pahawak pa ng kamay ang alaga ko. Ay, dumadamobs pa yan. Pangako po sa inyo, Mama. Aling Tinding, magtutulungan po kami ni Andrea para maging mabuting tao. Maligaya ako't naririyan kayo para sa isa't isa. Magpakatatag kayo sa mga hamon ng buhay. Pagkatapos ng ilang buwan, natagpuan ni na Andrea at Crisanto ang kanilang sarili sa piling ng isa't isa. Naglilingkod sa simbahan ng bagong lugar na kanilang nalipatan, malayo sa lugar kung saan may mga nakakikilala sa kanila. Tinulungan nila ang mga nangangailangan, naglingkod sa kanilang komunidad nang walang pag-aalinlangan. Isang araw ng Sabado, tirik na tirik ang araw, maalinsangan ang panahon. Nasa loob ng simbahan sina Andrea at Crisanto. Nakatayo sila sa harap ng altar. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa bagong buhay at pag-ibig na ipinagkaloob ninyo sa amin ni Crisanto. Panginoon, gabayan niyo po kami ni Andrea sa lahat ng aming gagawin. Patuloy niyo po kaming gabayan at ituro ang matuwid na landas sa aming daraanan. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang aming pagsasama at ang aming mga plano para sa hinaharap. Naging maayos ang buhay ni na Andrea at Crisanto. Hindi man nila natupad ang kanilang unang misyon, lalo na si Andrea ang pagmamadre. Tunay nga na bawat isa sa atin, itinakda na ng Diyos ang ating magiging kapalaran. Pilit mang labanan ng tao ang itinakda sa kanya, subalit ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang magtatagumpay. Sa pananampalataya ni na Andrea at Crisanto, sumibol ang pag-asa. Nanalig sila sa biyaya ng Diyos, sa pagmamahal na nag-uugnay sa kanilang dalawa, habang naglilingkod sila sa Diyos sa kanilang komunidad. Ang bawat araw ay isang pagpapatibay ng kanilang pag-ibig at pananampalataya. Hindi man natuloy sa pagmamadre si Andrea, na kontento naman siya ngayon na tumutulong kasama ang kanyang asawa sa buhay ni Crisanto. Paminsan-minsan ay naaalala niya rin ang masamang nagawa ni Crisanto sa kanya. Subalit dahil sa kanyang natutunan sa banal na kasulatan na kung hindi natin patatawarin ang mga nagkasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Tumatak iyon kay Andrea, kaya natutunan niya rin ang magpatawad. At sa matagal nitong panunuyo at panliligaw, nasungkit din ni Crisanto ang puso ni Andrea. Ito po si Dark Shadow, nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga kwentong aming inilalahad. Patuloy din po kami nagpapasalamat sa aming mga radio drama talent, sa aming mga script writers, sa aming mga channel members at sa lahat ng aming subscribers. Ganon din po sa mga nanonood at sa mga nagko-comment sa aming mga ini-upload na video. Maraming salamat po. Kasama namin kayo sa aming tagumpay.